Hello, good morning po sa ating lahat. This is Pastor Joshua Orias na bumabati po ng isang mapagpalang araw at salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po muli makapag-aral ng salita ng Diyos dito po sa Salita ng Buhay. Good morning po sa ating mga faithful viewers, listeners, nasa man pong panig ng mundo at magandang araw din po sa ating po mga pastors na nakikinig at kasama din po natin ngayon. Good morning po mga pastors, good day po. And also ay sa mga church members dito sa Bacoor at sa ibang mga churches ay magandang araw po sa inyo. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ngayong araw pag-usapan po natin ang second advent ng Panginoong Jesucristo and also His ministry right now sa atin. And we will just follow the flow of our lessons this week po, no? So salamat po sa Panginoon sa privilege na makapagbahagi po muli ng salita ng Diyos. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa napakagandang araw na binigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa pribileyo Panginoon na kung saan kami ay muli makapaglingkod sa inyo. Samahan niyo po kami sa muli po naming devotion for this morning, and Lord, we ask for your blessing upon us. Be with us, Lord, as we ponder upon the truths of your word. Thank you, Lord, for your time to us. Thank you, Lord, for this privilege that I could speak to your word. Bless me now. This I pray in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Muli po, good morning sa bawat isa. And I would like to invite you to open our Bibles in 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. And this morning we will talk about the second coming of the Lord Jesus Christ. No? The second coming of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ang muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo ay isa po ito sa napakahalagang topic. No? Isa po sa pinakamahalagang paksa o tema na dapat malaman ng isang mananampalataya. At sa katotohanan na marami po mga mananampalataya na minsan ay hindi na po nila ito naiisip at hindi na po nila ito inaalala, kaya marapat lamang na balikan po natin at alalahanin po natin ang muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. No? At sa talata po sa Bible ay napakarami pong pahayag o mga verses na naglalaman na muling pagbalik ng Panginoon, no? At ang pagbabalik po ng Panginoon ay ito po ay isa sa pinaka-discussed na topic sa Bible after sa faith, no? So ito po yung pumapangalawa at mga verses na naglalaman ng pagbalik ng Panginoon sa Bible po ay umaabot po ng 1,845 verses. Ganyan po karami yan. At approximation, every 30 verses ay meron pong isang verse na nagpapaksa patungkol po, no, na nagbabanggit patungkol sa muling pagdating ng ating Panginoon. No? So dito po nakikita po natin, sa babasahin po natin sa 2 Peter chapter 3 ay makita po natin na napakahalagang salita po dito na kung saan na binabanggit sa verse 10, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall be burnt up." No? So tingnan niyo po yung salitang the day of the Lord, no? The day of the Lord. Alam niyo po yung salita po na yan in the Old Testament ay nandyan na po yan. Almost 19 times in the Old Testament ay binanggit po yan, the day of the Lord. And also in the New Testament, isa na po ito, ay 4 times. So dito po sa 2 Peter chapter 3 ay sa ilang saglit titingnan po natin ang ilang mga prinsipyo na kung saan kailangan po nating tumingin, no, o magmatsyag. Kailangan po nating tingnan, no? At una po ay we should looking back to the prophets, what they are saying,
Pangalawa, look around to the scoffers, mga nagwawalang bahala, mga hindi pinapansin. At of course, no, to look ahead of the Savior. So, to look back to the prophets, look around sa mga scoffers, and looking ahead or looking forward to the coming Savior. So sabi po dito sa talata sa chapter 3 verse 1, "This second epistle, beloved, I write now unto you, in watch which I steer your pure minds by the way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets." So ito po yung first point natin, looking back, no, by the holy prophets, and the commandment of us by the apostles of the Lord and Savior, no. So una po, tingnan po natin way back, no. As sinasabi po ni Apostle Peter, ay ini-steer niya, no, at pinapaalala niya sa ating mga utak, mga kapatid, na tayo, no, also in verse 2, maging mindful, no, alalahanin po natin at tingnan po nating maigi na even before ay binabanggit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. At marami po mga talata, sabi ko nga sa inyo, 19, almost 19 verses, at marami pa. So titingnan lang po natin yung mga iilan, no. So Isaiah chapter 13, samahan niyo po ako, Isaiah chapter 13, verse 6, no. At Isaiah 13 verse 6, ang sabi po ng talata, "Howl ye, for the day of the Lord is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty." No? So, howl ye, for the day of the Lord is at hand. Next verse, Jeremiah 46. Jeremiah 46, verse 10. Jeremiah 46, verse 10. Ang sabi po ng talata, Jeremiah 46 verse 10, "For this is the day of the Lord God of hosts, a day of vengeance, that he may avenge him of his adversaries. And the sword shall devour, and it shall be a satiate, and make drunk with their blood. For the Lord God of hosts had a sacrifice in the north country by the river Euphrates." Okay? So, Amos 5:18. Amos, no? So po natin ang ating talata sa Amos. Amos chapter 5 verse 18. Ang sabi po ng talata sa Amos 5:18, "Woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light." So, paulit-ulit po, marami pa po yan yung tinatawag na the day of the Lord. So, ano po ba yung day of the Lord na yan, mga kapatid? So, ito po yung muling pagbalik ng ating Panginoon. In the easiest explanation, mga kapatid, ito po ay isang terribling araw, no? Nakakatakot na araw, isang pangit na pangyayari, pero ang magiging dulo pa nito ay magiging maganda, no? So dito po ibubuhos ng Panginoon ang kanyang final judgment. It will culminate everything, mga kapatid, no? Sa araw na yan, sa panahon na yan, na kung saan lahat po ng sinasabi ng talata sa Biblia patungkol sa pagdating ng Panginoon ay mangyayari. So ito po ay may parte ng prophecy and eschatology, no, at marami pong anggulo po ito, pero po ang pagdating ng Panginoon ay meron pong dalawang phase, no. Ang una po ay tinatawag po nating rapture, na kung saan bago dumating ang tribulation, no, na kung saan ang judgment ng Panginoon ay mararanasan dito sa mundong ibabaw, ang mga Kristiyano ay dadagitin na ng Panginoon, no, at we will meet the Lord in the air, and praise the Lord for that day, no, mga kapatid. At habang nangyayari ang Bema Judgment, ang marriage supper of the Lamb, ay while on earth, no, ang mga tao ay talagang uusigin, at ang Antikristo ay mangunguna, at talagang ang dadanak ng dugo, at ang mark of the beast and everything, lahat po yan. Pero sa mga mananampalataya, mga kapatid, ay hindi tayo makakaranas ng
judgment ng Panginoon kung tayo ay tunay na ligtas, no? Kaya yan lang naman po ang inaabangan natin, whether tayo po ay kunin ng Panginoon by rapture o kunin niya by death, dapat po talagang nasa isip natin na babalik ang Panginoon. So, after po niyan, yung first phase, ito na po yung tinatawag natin na second phase, na kung saan kasama ng mga anghel, ng mga mananampalataya, no, that the Lord Jesus Christ will come. Nung una, yung first phase in the air, hindi pa siya nagtatouch ng ground. But on the second part, in the second phase, He will touch on the ground and He will have the final battle, no, and against the host of the devil and the host against the nation of Israel, all this nation. Actually, hindi nga battle ang mangyayari because we already know the outcome, no? Sa isang iglap, no? Lahat ng kalaban ng Panginoon, lahat ng kalaban ng Israel ay matatalo in the battle of Armageddon. Then the Lord Jesus Christ will reign here on this earth for 1,000 years at talagang isang nakakapanabik na pangyayari ang magaganap pa. So marami pong mangyayari at sa mga panahon na yon at makita po natin na ito po yung isang inaasam ng lahat ng mananampalataya. Kaya nga po ang goal po natin ay mabahagi ang salita ng Diyos kasi balang araw ay darating po tayo sa punto na kung saan na yung mga taong hindi naniniwala, it will lead us to point number 2. If we will look around, there's a lot of scoffers, no? Yung ano po ba yung mga scoffers, no? Ito po yung mga tao na they don't think sa mga bagay na importante and they just take it lightly, no? Yung mga bagay na serious, no? Mga scoffers. At tinan po natin, balik tayo sa 2 Peter chapter 3. So number 1 is to look back, no, to what apostles are telling. Second point, to look around the scoffers around us na talaga pong nagwawalang bahala. Okay, ang maraming tao. Verse 3, knowing this first, that there shall come into the last days scoffers, walking after their own lusts, saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Verse 5, look at those words. For this they willingly are ignorant of, and by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, no, whereby the world that then was being overflowed with water perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word are kept in store, reserved in the fire against the day of judgment and the perdition of the ungodly men. So an example po dito, no, yung panahon po ni Noah, pero makita po natin dito, katulad po sa panahon ni Noah na maraming hindi naniniwala hanggang sa ngayon, no, marami pa rin po mga scoffers, no? At sabi po ng Bible ay, tinan niyo po yung wording sa verse 5, willingly are ignorant of, no? So talagang sinasadya nila na maging walang pakialam. At darating po ang araw na itong mga tao na ito na nagtatawa, na nagwawalang bahala, na mga nagbibigay ng mga pangit na komento patungkol po sa ating paniniwalaan at sa ating pananampalataya based sa salita ng Diyos, balang araw, masasabi natin sa kanila, see, we have told you so, no? Kaya nga po tayo bilang mga preachers, mga mananampalataya, we just keep on sharing, keep on inviting, and keep people knowing about the Lord Jesus Christ. At kung hindi man, tumanggi man sila, nasa kanila na yun, wala na sa atin yon, at masasabi natin din someday, we have told you, no? We have told you. So, there's a lot of scoffers, mga kapatid, at pero hindi yan maghahadlang po sa atin para magbahagi ng salita ng Diyos. And thirdly, no, makita po natin
is not only to look back to the apostles, what they're saying, to look around. There's a lot of scoffers. At dito po sa chapter 3 na ito, makita rin po natin to look ahead of the Savior. Look ahead of the Savior. So we don't know when. No, we don't know when, kung kailan darating ang Panginoon. Yes, there's a lot of signs of the time. Marami na pong nangyayari. At kung noong unang panahon po ng mga alagad ng early church, nasulat po nila na malapit na dumating ang Panginoon, how much more po ngayon? Kung dati malapit na, how much more po ngayon? Now is more closer, no? Ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga po, sabi sa verse 8, we are being encouraged, but, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as of 1,000 years, and 1,000 years as one day. Verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, that we should all not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, yung mga scoffers, sila ay nagtatawa. Hindi, it's just another day, it's just another century, katulad ng mga unang panahon. So ngayon, bilang isang mananampalataya, siguro magtataka ka, o nga, sinasabi sa Bible, kailan ba darating? Kailan ba talaga darating ang Panginoon? So we could, it is just right to say kadalasan, why the Lord is taken to come back so long? Bakit ang tagal bumalik ng Panginoon? Why is it taking so long ang pagbalik ng Panginoon? At ang kasagutan po mga kapatid ay nasa verse 9, no? At dinidelay ng Panginoon ang kanyang pagdating. Hindi natin alam ang kanyang pagdating. Marahil alam ko excited na tayo dumating, lalo na po sa mga nangyayari sa paligid po natin ngayon, sa kasamaan, sa korupsyon, especially here in our country. No, talagang pagulo na ng pagulo ang ating sistema, and we are wondering, Lord, kailan ka ba babalik, kailan ka ba darating? No, at ang sabi ng Bible, the Lord is not slack concerning His promise. The Lord promised that He will return, no? And John chapter 14, maliwanag po yan na sinabi ng salita ng Panginoon, no? And the Lord is not slack concerning His promise, and some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but it should all come to repentance. So, meaning to say mga kapatid, the Lord is delaying, the Lord is taking so long in His coming, pero dapat nga hindi natin isipin na matagal na. Kasi sabi po sa verse 8, no? 1,000 years is as one day, no? Iba po ang timing ng Panginoon. No? But anyway, kaya po dinidelay, kaya wala pang Panginoon is na nandito po sa verse 9 na gusto niya na tayo, marami pang tao, including me and you, ay makakilala pa sa Panginoon. Just try to imagine, no, kung bumalik na agad ang Panginoon, tas hindi pa tayo saved. No? Just try to imagine kung dumating ng Panginoon, yung mga kamag-anakan natin wala pa sa Kanya. Wala pa sa pananampalataya. So, the Lord, in His sovereignty, in His mind, He know what He is doing. Until the sound of the trumpet, it will be the last time, but not until of that time. No? His long suffering to all people ay nandyan pa rin. No? So we could see that He is merciful. No, mga kapatid. No, He wants many people to be saved as possible. That's why we need to double time. No, if we have the right perspective of the future, if we have the right mindset of what will be going on after this, we will rightly behave ourselves, mga kapatid. No, kung alam po natin ang mangyayari sa dulo, alam po natin ang mangyayari sa ending, ngayon pa lang alam na po natin paano dalhin ang ating mga sarili. So notice the word, long-suffering. No? Ang Panginoon, no, meron po siyang capacity para i-withhold, no, yung kanyang galit. But not until that day, mga kapatid, na ibubuhos niya yung wrath of God na tinatawag. So verse 10, maliwanag ang Bible, but the day of the Lord, notice those words, the day of the Lord will come. So not only the Lord is merciful, but notice that the Lord will also be punctual. No, it will come. No, it will come.
it will come. That day will come. No? So mga kapatid, kailangan po nating isipin yon. Kaya nga po pinapalalanan po tayo at katulad po ng mga ibang pastors po natin na ang pangalan po ng church nila ay Maranatha, no? At ito po ay ginagamit na salita, no? Especially in early days na kung saan sinasabi po nila Hallelujah Maranatha. Hallelujah Maranatha means the Lord is coming soon, no? Kaya napakaganda niya na ang Panginoon ay malapit nang dumating at ayaw niya mapahamak tayo. So, ngayon, habang hinihintay po natin ang pagdating ng Panginoon, ano pong gagawin po natin ngayon? Nasaan si Jesus Christ? Si Jesus Christ po ay, of course, is in the right throne of the Father, no? At makita po natin that He is interceding, He is praying for us right now. And also, remember that He is the head of the church. So, it means He is directing all the activities, the affairs of the church, na nangyayari sa church po ng body of Christ, no? At siya po ang nag-head niyan at sa kasalukuyan ay tayo po ay pinagpipray ng Panginoon sa Ama na tayo magpatuloy sa Panginoon, no? Na sa kabila ng mga discouragement, ng mga masamang pwedeng mangyari, na tayo ay hatakin pababa, na hindi na maglingkod ang Ama ang Panginoon inanalangin para sa atin. So, we will end in this verse in Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7 verse 25. No? At dito po, ang context po nito is that the Lord Jesus Christ is the better priesthood. No? He is a better priest. No? At alam niyo naman po ang story, the priest is the one interceding in behalf of the people to God. At better than any priest in the Levitical priesthood, mga kapatid, Jesus Christ is the better priest, no? At ang sabi po ng Bible dito po sa Hebrews chapter 7 verse 24, but this man, because he continueth forever, hath an unchangeable priesthood. Praise the Lord. Wherefore he is able also to save them to the uttermost. No? I'm saved to the uttermost. I know that I am. No? That come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercessions for them. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needed not daily as whose high priest to offer up the sacrifice for his own sins and then for the people's, for this he did once when he offered himself. So right now, no, while we are waiting for the Lord, he is praying for us. He is directing all the activities of the church, and praise the Lord, no, nandyan siya para sa atin, na tutulungan tayo, i-help tayo in the time of our need, no, mga kapatid. Kaya lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon Jesucristo, no? No, at salamat sa Panginoon dahil tayo may pagkakataon na tumawag sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, no, ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Gawin natin ang lahat ng ating mga kaya at sa paglilingkod, dahil darating ang araw hindi na po tayo makakapaglingkod, no. Now is the time to give our best shot. We don't know when, but at least we know that He will return. And we should take hold on those promises, mga kapatid. So yan lamang, tayo po ay manalangin at nawa ang salita ng Diyos ay maging pagpapala sa atin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Lord, we are longing, Lord, of your return. And we are declaring Maranatha. And we are excited that the Lord, you are coming so soon. And Lord, help us to be in that mindset. To have the proper perspective in serving you, to do everything that we can. In this very moment, Lord, we are giving up ourselves to you. We are giving our lives to you. Use us mightily, Lord God, until the day of your return. Lord, salamat sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Lord, ang inyong pong mga salita ay maging pagpapala po sa amin at sa lahat na nakikinig. At kayo patuloy na mag-bless. Hindi ang aking mga sarili, kundi ang inyong pong salita.
ang aming maging sandigan. Kaya Panginoon, pinupuri na pinapasalamatan. We pray for the peace of Jerusalem and the salvation of the Jewish people and the Gentiles. This I pray in Jesus' most precious and mighty name. Amen and amen. Maraming po salamat mga kapatid. God bless everyone. Ingat po tayo and see you soon. Thank you po.